Sabihin mo ang totoo kung hindi. Huwag kang tatanggi. Magaling din niya ang totoo. Oo nga po, gawamit ho ang tatay sa akin. Hindi lang naman ho ang tatay ho ang gawamit sa akin. Dami sa mundong taong. Ayaw ko na sanang pag-usapan pa ang mga bagay na ito. Ngunit halos manginig ang mga tuhod ko nang aminin nila ito sa akin. Ang sabi niya, walang natulong kahit isa. Gano'ng kasakit yun? Yun nga po, gusto niya ibaranggayan tatay. Saan ang dahilan? Sa sumbong mo. Sana natin yun, buntis hindi makakaganda sa iyo yan. Ayun nga, sana sa mga kapanood ng mga kabataan, wag niyong maging tampulan ng tukso ang mga bata na ito kung ano man ang pinanggalingan nila kasi hindi nila deserve yun, wala silang kasalanan doon. Kung ano may nangyari sa inyo, sana enough na yun, tama na yun natin niya, no? Huwag na natin dagdagan pa ng kasalanan. So guys, welcome back po sa channel natin at maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa lahat po ng sumuporta na mga viewers, followers natin sa Facebook at YouTube dun sa in-upload po natin na video tungkol po sa buhay ni Ate Ninya. At ngayong araw po ito yung magiging part 2 ng vlog natin sa kanila. At pumunta po ako dito para alamin kung si Ate Ninya po ba ay nakapagpa-check up na dahil iniisip po namin yung kanyang anak na sinabi nga niyang gusto niyang mapatingnan pero dahil nga sa kakulangan sa buhay hindi nila magawa. Kaya pumunta ako dito para malaman kung nakapagpa-check up ba siya dun sa binigyan natin munting cash sa kanya at kung hindi, sasamahan na po natin siya para lang sa ganun ay malaman natin yung sitwasyon ng anak niya, okay? Pero bago yan ay punta muna tayo dito sa kanila at kausapin natin sila. Kamusta hindi natin syempre. Tara. Mga 12 siguro ng tanghali at sakto dito din naman si tatay. Hello po. Salamat. Salamat at may mga followers ta dito kanina pagpasok namin doon, may mga nanonood pa ng vlog natin. Nakakatuwa naman at sarap sa pakiramdam na sumusuporta din yung mga taga dito sa channel natin before pa tayo dito pumunta. Hi. Gandang tanghali po. Tinin niya. Oh, baka iiyak ka na naman. Sabi ko na, takot hindi ko kukunin si mama mo. Hindi ko kukunin si mami. Huwag na iyak. Nagtanghali na kay tay. Oo. Anong ulam nyo? Kararating ko lahat kami ni namatay na kamag-anak ang inibig namin. Ay, ganun. Anong ulam nyo po? Alay, di kaunti lang balatong at saka kaunting isda. Tay, ano nga ang balatong? Di ba munggo? Oo. Balatong Ang ang munggo. Saka isda, yung malalaking isda na ginaya. ginayat. Oo, yun. Siya namin yung ulam. Bakit naiyak ang anak mo Ate Ninya? Ang babago po sa tao. Ay, hindi sanay. Ano? Kamusta Ate Ninya? Nakapagpa-check up ka? Oo, sumali mo ito yung papel. Ay siya? Kaya din ako napunta dito Ate Ninya kasi sabi ko baka hindi ka pa na-check up. Kung hindi ka pa nakapunta, samahan na namin kayo ni tatay. Ihatid namin kayo sana sa pachikapan. So ito na guys yung ultrasound ni Ate Ninya o nakapag-ultrasound siya. Pero di ba kinakausap kayo ng doktor? Ano sabi ng doktor? Okay naman daw ang baby. Opo, okay po. Tinanong ko. Ang heartbeat kamusta? Ang baby na ay ang lagay. Normal. Patayos niya. Pabili kayong pagkain ni kuya. Gusto mo? Pero hindi dahil okay na dyan, magpapakakampanti ka na magpapabayak ka. May possibility pa. Ilang buwan na daw? Ay, may ngayon daw na. Ari po ang din po ako aanohin. Ay, yung Mayo kabuwanan? Kabuwanan daw. Basta ngayon daw Mayo hanggang magtatapos ang May, maaari. Balik po ako din daw po. Pasok muna tayo dito sa munting bahay nila para hindi maingayin si ate ano. Grabe, late mo pala talaga magbuntis Ate Ninya, ano? Opo. Kasi isipin nyo mga bayan na ito palang ang kabuuanan niya ay May. So ibig sabihin, April ngayon, so ibig sabihin ito 8 months na pala. Opo. Mali pa nga pala ako, sabi ko mga 5 months siguro. Kasi ganito lang kaliit yung tiyan niya, ibig sabihin, maliit lang talaga magbuntis si Ate Ninya. Kaya ganyan. Opo. Eh di, kailan kayo niya nagpa-check up ulit? Kailan kayo nagpunta? Araw yun ako. Yung nung Lunes. Lunes nga po. Sinamahan ka ni tatay. Hindi po yung pong pinsan ko din isa sila.
Sinamahan ka niya? Opo. Naawa po sa akin. Ano ang pinuntahan niyo ate niya na hospital o bigay ni sa mga sa labas? Center ng Alupay po. Center? Okay. Oo, sabi nga daw nung dinakommander may center daw, pwede nga daw doon. Ibig sabihin may picture ng ibig sabihin in-ultrasound talaga siya na ano. Babae po siya. Babae? Opo. Wow, galing. Nakababae na naman si ate niya. Dalawa na yung babae ni ate niya. So, masaya kami ate niya para sa'yo kasi ang bata ay blessing bagayan. Siyempre blessing yan ay. So, ate niya, Kung may pira ka daw, sabi niya. ba't bibili kayo? Wala. Ito, bibigyan ko kayo. Dali, bibili kayo. Ito, dali. Langgamit po nga din sa Dali ka. Anong bibili nyo? Bili kayo. Sige na, bili kayo. Ito bang lupa na pinagtitirikan niyo po, yung sarili po ninyo ito? Hindi po. Yung totoo yung sinabi ni tatay na naninirikan lang kayo dito? Opo, sa kapatid po tatay. Kami nga po papaalis po dito. Paalisin din kayo? Opo. Ano yung matagal na sa inyong sinabi? Matagal na sa inyong sinabing paalisin kayo dito? Opo, hindi lamang po kami uwalis nga po. Naghanap-hanap pa po kami titirikan. Ay, bakit kayo pinapaalis? Ibibinta po ito. Itong lupa? Opo. O, paano kayo niyan? Ay, naghanap-hanap nga po ang tatay. Ng aming po nilipatan. Grabe naman. Kamag-anak ni tatay yung may-ari nitong lupa? Kapatid ho tatay sa ina. Oo, kapatid pa. Opo. Paano kung sakali man na pilitin na kayong lumipat, wala pa naman yata nahanap si tatay? Wala pa nga po. Ikaw, sa mga kamag-anak mo, wala ka bang pwedeng malipatan doon? Wala ho. Ikaw po ba ate niya, taga dito ka ba talaga? O isang lugar Dati ka? po kami siko. Luwipat lang ho kami dito sa lang. Ikaw, yung pamilya mo, taga saan talaga? Ba, Yung pinakang pamilya mo, saan? pamilya ko po. Oo, saan? Saan ang lugar nyo? Doon po sa siko. Taga doon talaga kayo? Opo. Okay. Ikaw ate niya, ang mama mo, gano'n nakatagal na wala sa inyo? Ang tagal na po, bata pa po ako. 6 taon lang po ako iniwan na. 6 na taon? O kasi di ba sabi mo nakapag alaalaga ka pa kahit paano sa mama mo? Ibig sabihin, 6 years old ka pa lang nun? Okay. So, napakabata pa din pala ni ate niya na wala ng nanay. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. At dito nga'y natigilan ako nang makita ko na may tila pumasok sa loob ng kanilang tahanan na isang ginang na sa tingin ko'y tila may sadya talaga siya sa pagdating namin. Yan nakarating lahat sa akin. Siyempre masakit sa loob ko. Opo, Nay. Opo. Ha? Masakit sa loob ko. Sa mga sinabi mo, wala sa sinabi mo sa interview. Ate niya ganito kasi kami po ay natulong. Ang gusto namin kung ano yung totoong nangyayari. Yan kasi, dahil yan, isa, number 1 ha. Anong ginawa sa'yo ng kakampi na? Kapatid ko yun, kapatid niya. Yun ang bahay, maraming bahay. Tinutulungan ka, ano sabi mo? Nakarating di yan. So, ayaw ko lang kayo magkakadali na kuya ha. Kaya ako narito dahil alam niya, matandang kapatid namin. Sige, dito ako na para Pasensya ka na, ha? Okay lang po, dito po kayo. Dahil siya kasali sa purpose. Ibig sabihin may natatanggap kahit paano. Oo, ay iyan nakarating diyan. Siyempre, masakit sa loob ko na naririnig ko. Saan ang takbuhan niya? Sa amin. At walang namang ibang kamag-anak. Wala naman eh. Wala na ibang tatakbuhan. Nang iwan niya ng ina niya, maliit pa. Kami ang nag-intindi mag-asawa hanggang sa paglilibing. Wala niya kinalaman sa pag-aalaga. Yan niyan totoo. Napasok ka pa ng daycare. Kami hanggang sa ospital, hanggang kami mag-asawa ng bahay namin. Patay ng asawa ko. Yung sa totoo lang ining sasabihin mo lahat. Yun ang maganda, yun ang dapat. Yung mga kapitbahay mo, ano sabi ni na tita pa eh. Dapat nag-interview muna kayo sa dinadanan kung totoo ang sinasabi. Ikaw niya ang baka maanuhan diyan. Oo, marami tutulong sa iyo. Ba't nga? Hindi. Yung sa totoo lang niya. Naaawa sa iyo, pero tinutulungan ka nila. Pero yung interview sa iyo, sampalok lang daw. Gano'n kasakit yung nangyayari sa anak, pinikita mo sampalok.
Hindi mo sinabi, suportado ka. Marami ang sinasawaran. Dahil yan tinutulungan dahil may problema nga. Ayun ang hinanap sa'yo doon sa interview mo yan. Si Delia, yung kapatid ko sa Candelaria. Kanina lang nakita, galit na galit. Dahil nga sa hindi Hindi totoo mo ang mga sinabi. Nasahod ka daw ng purpose. Ano sasabihin ng bayan? Tatanggalan ka ng mga isa Oo. purpose? O, diba? Totoo yun, Nay. Marami. Kapag ka sinabi mong wala kang natatanggap kahit ano sa gobyerno, Kaya ang sabi, akala bukas, na yung anak ko na nag-aasikaso dyan, ay umalis, may meeting sa Rosario. Di ba na, sabihin mo ang totoo kung hindi. Idinala yan nung anak ko at naaawa yan. Dinala sa bayan at pinatingnan at buntis. Pa-ultrasound pa nga yan. Kung mga bise, libre lahat na magiging ano niya sa Rosario. Sino man nung anak ko binigyan ng bigas? Yung mga gatas na mamahalin, lahat, ang daming binigyan niya mga vitamins, gamit lahat diyan. Ayun ay kinasasakit ng loob ng anak ko eh. Ang sabi niya, walang natulong kahit isa. Gano'ng kasakit yun? tama yun. Ang anak ko yan nagtingin lang din may oras sa munisipyo Mayor ang makakaano ng mga yan. Alam mo, Ate Ninya, ganito kasi yun. Ang dami na sanang naawa din sa'yo. Siyempre, kapag ka ganito, Yun ang na malaman na may hindi tayo sinasabing totoo, maiba yung tingin nila sa atin. Marami kasi ang nag-comment ay sa patay, walang usapan kundi yan. Saan man ako pumunta yun? Kaya ako kaya narinig ko sa tindahan, may dumating na sasakyan. Tingnan mo mga kakangga, nakaturo agad dito. Siyempre, papunta ako, kapatid. Opo, Wala daw kwenta ang kapatid Gano'ng kasakit sa amin yan? tama. Kanino itong lute? Sa kapatid kong matanda. Dito ka nakatirik. Yung palang tulong Nalaman na. pa, nakitirik lang dito, pinatirik ng kapatid ko. Pag nalaman niya ng kakampuling, lalo na kayo. Iisang pisa kami dito. Compound lahat yan. Nalaman ngiti yung nag-interview. Nung makita ngayon sa cellphone, mga nagulat sila sa salita mo. Ang totoo, Ayan yung lagi namin pakiusap, Ate Ninya, sa bawat binavlog namin. Hindi ba? Na sana yung totoong nangyayari lang. Kumbaga, nandito naman na kami. Kumbaga ay tutulungan naman. Basta magpakatotoo lang kung ano yung totoo. yung lahat na, Di ba? lahat na sinabi mo sa akin, wala ka na banggit ito. Paano niya? Tinutulungan kita. Huwag mong mamasamayin. Pag pinagsasabihan, mali yun, mali. Kasi nasa barangay ka. Mga nasaan ka palibot mo? Kung siya. Mga barangay pulis. Nagtatanungan, ano sabi ni na Laura diyan? Sino ang kapitan dito? Pamangkin namin. Maraming tatanong. Ngayon, totoo ako. Narinig ko, pinuntahan ko, naglakas loob ako dito. Bakit? Ang totoo ang kailangan dito. Una, si Lord. Nakakita Tama, sa inyo. totoo. Ang Diyos ang una magdadala Tama sa po. atin. Opo. Hindi ang kapitbahay. Tama po. Hindi kung sino man. Yung totoo lang ang sasabihin natin. Tama na yun. Sabihin mo man, ang totoo. Kung tutulungan ka, tutulungan ka Tutulungan. nila. Totoo yun, Nay. Yun nga po yung sinasabi ko. Tayo nasa Lord, alam mo. Kasi, Nay, di ba, kapag ka hindi tayo nagsinungaling tayo, mas lalong ilalayo ni Lord yung blessing na Yan, dapat na mapupunta alam mo, sa nasabi atin. ko, yan, nag-umpisa ka sa, sa punta sa Panginoon. Puntis ka. Pag napunta ka sa akin, nagsishare ka, anong payo ko lagi sa'yo? Wala akong sinabing masama sa'yo niya. Ano sabi ko, huwag mong pakinggan mga sinasabi ng iba. Tama yun. Yung totoo. Nalaman ko ano naging sabi ko. Si Lord ang gaganti sa'yo sa ginagawa mong yan. Hindi ka tutulungan ng maayos. Kasi ang Diyos ang nakakakita sa ginagawa ng bawat isa. Pati yung ate mo. Sa nagtanong kay Lindy, bakit nagkaganon si Ninya? Kung sinabi mo ang totoo, kung tutulungan ka, tutulungan ka. Totoo po yun. Ay lalong nalaman ko, pinakita nagpunta sa akin sa tindahan. Napakasakit ang sinabi mo. Hindi ka man lang makautang. Hindi ka mabigyan ng bigas. Gano'n kasakit sa amin. Ano sabi ng mga kahangga? Sayang ang tinutulong natin. Sino kumarin perin yung dinadanan din? Napunta kayo, tinalita doon, nahingi ng bigas, binibigyan. Tapos ang labas sa interview, nakita lahat yun. Hindi ka man lang na bibigyan ng tulong. Gano'n kasakit sa amin yun. Sa
Sa tunay na buhay, namatay at namatay ang ina. Sino tumulong? Kami mag-asawa lang. Ako gay naningil, ako gay na ano. Kasi binibiyayaan ako ni Lord. Dahil ako natulong sa tapat, sa totoo lang. Tayo magmerienda kayo doon. Salamat po na yan. Salamat ng Hindi marami. yun ang sinasabi ko. Hindi sa inanong tulungan, ano. Pero yung kung totoo lahat ang sinabi mo. Wala kayong maririnig kahit kaninong kapitbahay na nakakaalam ng totoo, lalo-lalo na sa kamag-anak na tumulong sa inyo tapos Kamag-anak sasabihin lahat, yung hindi. Yung sila yung unang-unang sasamahin loob kasi kung alam nila sa sarili nila, di ba? Alam na, oo. Na tumulong talaga sa inyo. Yung mga nagbigay ng lamping sa inyo sa school, nabasa na lahat. Lahat, gano'n Wala, lahat sila sasamahan loob. Sa halip dublihin ining ang tulong sa iyo. Totoo yan. Kasi kung isipin, kung lahat kami nagtutulong-tulong na matulungan kayo, kahit papaano makakalwan-alwan sa pamumuhay. Pero kung ganyan nga na may hindi lahat totoo, Lahat. Doon sa pag-anak niya, naka-schedule na sa Rosario, nakapagtulong. Napasukan naman ng salitangan niya, walang natulong, walang na ano. Nagsabi ka kay Lindy, may lakad ngayon, ano, sabi siya ako nabukasan. Ayun na natulong siya mahigpit yung anak kong narinig. Kasi lahat napupuntahan na yung mga matataas na ano. Inilapit niya yung pinanghingi yan, halos ang dami na dala niya. Yung gatas na mamahalin, lahat ng mga pagkain pwede sa kanyang mga bata. Totoo, sagot. Sumagot ka kung tama o mali ang sinasabi ko. Inihatid ka pa dyan. Ate Ninya, ganito, tatanungin kita ha. Bakit Ate Ninya umabot tayo sa punto na ganun? Nabigla naman din po ako sa kanila. Yung yakag po ako doon. Yung pong anak ko, yung isang bunso, naroon po ako sa gripo, nang babalaw damit. Sabi po sa akin, dalhin ko daw po yung si Ining, yung isa ko, titimbang daw sa barangay. Hindi naman po ang timbang ang gawa. Dan nagdala na ho sa amin doon sa bayan. Nagpulis na ho doon yung barangay. Mali. Mali. Kinuha siya talaga sikasuhin doon sa ano, kasi nga mga anak, hindi alam kung anong buwan, kung ano. Oo, tama. Ano bang ginawa sa'yo? Di pinasok ka doon sa private hospital ni Lindy. Ikaw ang ultrasounding ka pa yung para sa TV. Di ka ulitin. Ano mga pinakita sa'yo yung mga ano? Ba't hindi mo ipakita ang mga record mo? Bago Dapat yun po ay ano? ulit din po sa akin kung talaga po kung anong gagawin po sa akin. Kaya po ako nabigla lamang po doon eh. Ibig sabihin, parang Yan totoo. Sabihin mo. Yung mga Ay, sinasabi. totoo nga po yun. Ano ang sabi mo? Asan ka po ako naroon, nang babalaw po ako sa gripo kasi Oo nga po. nagkaon po ang inyong anak bunso. Ititimbang ang bata, hindi naman timbang ang gawa. Tingnan mo. Ano ang sabi mo sa una mga anak? Yun totoo. Puwapasok pa yung isa ko, nag-abala sa aral. Sumama na rin sa doon, sa bayan. Bakit? Ano ang dahilan? Yun nga po, gusto niya ibarangay ang tatay. Sa anong dahilan? Sa sumbong mo. Nagsumbong ka ng barangay. nagpunta ka ba Ate Ninya ng barangay? Ano lahat ng sinasabi niya sa makahanggan ngayon sinasabi. Ano sabi siya ni correct niya nakarating sa akin. Sabihin mo totoo, nag-iigib ka sa kanya. Bakit niya ganun ang sinabi mo sa interview? Sinubok ka na niya, nakarating sa akin kagabi lahat. Hindi ka lasagot, sabihin mo totoo. Ikaw po ba Ate Ninya, na nagpunta ka po ng barangay, ano po ba sinabi nyo? Siyempre, action din talaga sila kung may sinabi kayo sa barangay, kung may sinumbong kayo. Naglito-lito na po ang aking isipan eh. Ang totoo, paano kayo dadami? Ganito kasi Ate Ninya, ang kinasasama ng loob nila, yung nabanggit nyo na yun na ni isa sa kamag-anak, walang tumutulong sa inyo, na yung pala sila nanay, kahit paano ay kayo tinutulungan. Yung kapatid ko may-ari ng lupang ito, hindi pa alam. Pag napunta dito, Pati yung nagpatirik sa inyo dito. Yun lang po bakit Ate Ninya nag-abot tayo sa point na kailangan nating sabihin na gano'n na hindi tayo tinutulungan. Kasi kami Ate Ninya, sa sitwasyon pa lang naman po ng buhay nyo, talagang hindi na kailangang hindi magsabi ng totoo at talagang karapat dapat din naman kayong matulungan kasi ganito nga po yung sitwasyon nyo. at saka sabihin mo totoo kung sino ang ama ng mga anak mo. At
tawangan ninyo ang tatay. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganitong punto ang usapan na ito, kaya't dito'y kinakabahan na ako. Ay, pakinggan mo ha. Kasi lahat dumating sa akin. Nag-comment yung asawa. Hanggang ngayon buntis ka pa. Yun ang asawa. Nakausap na. Bakit walang ako nangyari sa amin kung ako naglaba? Oo nga, ibig sabihin, kung nangyari noon, bakit buntis ka pa hanggang ngayon? Hindi ka pa nahanap. Hindi ko lang alam yan. Bahala ka. Ang tanong, Alam ka ninyo ang pizza. yan. Ikaw naman na may sabi sa akin, boyfriend mo. Hihiwalay ka sa iyo naman. Diba sinabi mo sa akin yun? Huwag kang tatanggi. Magaling din niya ang totoo. May kinaglalaban. Oo nga po, gawamit ho ang tatay sa akin. Hindi lang naman ho ang tatay ho ang gawamit sa akin. Ang dami sa mundong taong. Ayaw ko nga po baybayin. Ay kaya nga, Totoo ang pala akin yun. niya, yung totoo, para ikaw matulungan ng oh. Nasa iyo. Ganito, tinin niya. Huwag kang magagalit. Sa totoo lang, ayaw ko sanang pag-usapan na to. Ang sinabi ko sa sarili ko na ano man yung naging nakaraan mo, ayaw ko nang pag-usapan. Gusto ko tulungan na lang kita. Kaso nga lang, syempre pag may mga ganito, gusto din siguro nila nanay na magsabi nga tayo ng totoo, Hindi katotohanan. nga po totoo ko yan. Saka Tanggap ko naman po kung wala pong tutulong sa akin. nagtatanong pati. Gusto Tanggap ko pa po nga eh, mahirap kami. Walang lamunin. Basta po kasama ko ang pamilya ko. Tinin mo, buntis ka, hindi makakaganda sa iyo yan. Baka ma-stress ka pa. Kahit po kapatid ko, pwede po hindi po tumulong sa akin. Basta po kasama ko po ang pamilya ko, lalo na po ang anak ko. Oo naman, syempre, wala namang magulang na blessing yan. Alam ko Kung ano po man saan galit. man ang galing, blessing pa rin yan. Alam ko naman po galit sa akin ng kapitbahay lahat, pati po yung kapatid ko. Si nanay nga, hindi Totoo naman lang galit po sa'yo. nga po eh. Nagalit lang naman si nanay kasi nga sa napanood nilang ano. kailan kita Okay lang po kahit magalit po sila. Tanggap ko po. Hindi, ganito na lang atin niya para hingi na lang tayo ng pasensya sa kung ano man yun sabi natin para mawala na yung sama ng loob nila. Sabi mo na lang, pasensya na kung ano man nasabi mo. Kung di mo kaya sabihin, ako na lang sa mga kamag-anak ni Ate Ninya na tumutulong sa kanya. Paumanhin po, Ate Ninya, nandito kami para tumulong. Ha? Hindi ayoko na nga sana talagang balikan pa kung ano man yung mga naging nakaraan mo na malungkot. At nagulat ako sa nalaman ko ngayon kasi siguro ayokong palabas sana ito kasi kawawa ang mga bata. Baka maging tampulan ng tukso. Pero marahil sa barangay nyo, kung ano man yung totoo, alam nila kasi halos lahat dito sa barangay, sa totoo lang, sinasabi nila sa amin, pero ako binabaliwala ko na yon. So, possible itong mga bata na ito, alam na din ang karamihan dito. Pero, ayun nga, sana sa mga kapanood ng mga kabataan, wag nyong maging tampulan ng tukso ang mga bata na ito kung ano man ang pinanggalingan nila kasi hindi nila deserve yun, wala silang kasalanan doon. Yun lang naman yung hiling ko. Okay, natin niya ha. Huwag ka naiyak ha. Huwag ka naiyak, basta hingi ka na lang paumanhin sa kanila ha. Kahit personal, kahit wala kami dito, sabihin mo na lang, pasensya na kung ano man nasabi mo ha. Babalik pa rin ako dito at hanggat nandito kami. Babalik ako dito para makatulong kahit paano sa abot ng mga kaya ko ha. Huwag ka naiyak, ayos lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Ano lang yan, kumagay. Sinusubukan lang tayo ni God kung paano tayo maging tapat sa Kanya sa mga totoong nangyayari, di ba? Kasi nga, pagsisinungaling ay kapatid na rin daw yan ang magnanakaw. So, mainam din na mabago natin yung gano'n, siguro sa kagustuhan mo lang din na matulungan, kaya nasabi mo yung mga ganong bagay, Okay, naunawa naman kita tinin niya. At siguro sumamalan talaga din yung loob ng mga kamag-anak mo dahil nga sa mga narinig nila, ganyan. May gusto ka bang sabihin sa kanila? Sige, at makapanood ulit nila ito. Video natin. Sabihin mo. Okay lang po kahit po hindi po tulong sa akin ng aking kahanggan sa kakapatid. Okay lang po sa akin. Tama na. Tama na. Tama at ganito.
sa mga kapatid din ni Ate Ninya, sana po unawain natin sa Ate Ninya. Huwag po natin unahin yung galit natin sa kanya. Doble-dobleng pang unawa pong kailangan ni Ate Ninya. At ayun, kung ano man yung nakaraan sa inyo ng papa mo, Ate Ninya, ay alam ko, di naman ako Diyos para manghusga sa inyo pero sa pagkakaalam ko lang naman, isa din kasing kasalanan natin sa Diyos, di ba? Alam mo ba yun? Ayoko naman magpaka-plastic kay Ate Ninya pero yun lang yun sa pagkakaalam ko, pero hindi ako Diyos para manghumusga kay Ate Ninya. Okay. Hanggang ngayon ba, Ate Ninya? O na-stop naman Nahinto na? Kung ano may nangyari sa inyo, sana enough na yun. Tama na yun, Ate Ninya, no? Huwag na natin dagdagan pa ng kasalanan, ha? Kumbaga kung ano man naging bunga ng ginawa ninyo ng papa mo, ay enough na yun. Tama na yun. Huwag na nating dagdagan pa yung mga naging kasalanan natin. Tama na magkakasama kayo. Ano? Sa natin niya, sa sinasabi ko, sana kahit paano magawa natin, ha? Kasi hindi yung para sa amin, para sa magiging natin yun, kalinisan ng kaluluwa natin yun. Diba? Kasi ito, wala lang to pansamantala lang tong buhay natin dito. Kung ano may dinadanas natin dito, hindi ito yung importante. Ang dapat natin paghandaan sa kabilang buhay, kung paano tayo malinis sa harap sa Diyos, di ba? Kaya dapat kung ano man yung iwasan mo na. Tinin niya. Ha? Kaya mo ba? Iwasan mo, ha? Sana si tatay ganun din. Kayanin din niya na iwasan kung ano man yung mamagitan sa inyong dalawa. Okay. Nagulat talaga ako kasi siguro hindi na rin ni nanay napigilan na sabihin yung ganun kasi nga gusto niya yung sa totoo lang na nangyayari. Kaya ako nagulat talaga ako. Sobrang gulat na gulat ako na sasabihin ni nanay yun. Kasi ako may naririnig naman na talaga ako sa mga tao. Halos lahat dito sa inyo. Nag-personal message pa sa akin. Kasi alam din daw nila yung totoo. Kaso nga lang ayoko na kasi talagang intindihin nyo. Ayoko na pag-usapan yun ay. Ang gusto ko matulungan kita. Yun lang ang purpose ko. No? Kaso hindi naman natin inaasahan na may lalabas na ganito. Okay, ngayon may dala ako sa inyo. Ha? Antay mo ako dito at kukunin ko. Dito ka lang, ha? Kunin ko muna itong microphone at kukunin ko lang sa sasakyan. Tara, kunin natin. Oo naman. Tay, may dala akong konting blessing, kukunin ko lang sa sasakyan, ha? Sige. Wala pong ano man, tay. Grabe guys, parang nanigas mga tuhod ko dun, ha? Sa nalaman ko. Pero sana guys, yung hiling ko sa inyo, sana mapagbigyan nyo. Wag na wag po nating gawing tampulan ng tukso ang mga bata. Okay? Nasa yung natin, Max, susi. Open mo nga isa. Lahin mo. May dala tayo dito guys, bigas. Tsaka worth 2,000 pesos na groceries. Bigyan natin sa kanila. Para po makadagdag sa pangkonsumo nila sa araw-araw. Buti na nga lang din po mainit yung panahon. Tayo. Okay, tay, may. Maraming pong salamat. Wala po naman, tay. Wala po naman. Halika natin niya. Ineng. Aray, yung bigas ni Kuya. Ayan. So yan, may bigas ka, tapos mga groceries, ha. Worth 2,000 pesos na groceries yan. Gamitin nyo sa pang-araw-araw kahit paano makatulong, ha. Mapakalaking bagay, Kuya. Yan yung sinasabing
Ni isang piraso na yung utang kong naloob na talagang maraming salamat. Okay, Sa itaas at Ganito, tay. padalwa sa iyo. Ayaw ko lang na isipin nyo may utang na loob sa nagbibigay. Pasalamat na lang natin sa taas. Pasalamat sa ha? Diyos at ikaw ang ginawang kasangkapan. Tama po. Para matanggap naman. Kagaya naming mahirap. Tama po. Di nagpapasalamat din dahil kung wala ka, ay babaan namin sigaan din. Ano magagawa natin? Salamat po tayo. Marami pong salamat. Salamat tayo. Okay, tinin niya. Ganito. May mga vitamins bang kailangan bilhin? Alam eh, O may binigay na? binigyan niya. Binigyan na. Okay. So, ano bang kailangan sa baby mo? Ay, babae pala, no? Babae. Okay, so sa susunod na balik ko, asahan mo, may mga dala akong gamit para sa baby mo, ha? Para bago naman yung mga magamit niya paglabas niya. Ano? Okay. Okay, so Marami pong salamat. wala pa naman tayo. Bibili tayo mga gamit, guys, para sa anak natin niya. Para ito paano naman yung bago ang gamit niya. Hindi naman, may mga gamit pa bang baby? Kung sakali, wala na, siguro. Ay, Kasi malala. Yung pinaglumaan niya. Yung pinaglumaan. At yung ibang tao na kagaya mong nagmagandang loob, ay di ang ginawa namin, nilabahan namin. Nilabahan. At di, Okay. So sige, at laro na lang, bilan na lang ng bago para yung mga luma, may isang tabi na natin, Para naman maganda naman paglabas si baby ay bago yung mga gamit niya, Mga diaper, bibili na kami, mga wipes, mga ganun, ha? Okay, atinin niya. Salamat at sana yung sinabi ko sa iyo, ha, napag-usapan natin, ha? Gawin mo, ha? Okay, tas ingatan mo yung baby mo, importante, ha? Okay, salamat at masaya kami na nakarating kami dito at dinala kami ni God sa pamilya mo, na nakilala ka namin, ha? Kung ano man sabihin ng tao sa inyo, huwag mong iintindihin kagaya ng sinabi ni nanay. Kasi kayo pa rin ang gagawa ng o magtatrabaho sa buhay nyo, hindi naman sila, Kaya kung ano man sabihin nila, baliwalay mo na lang, ha? Basta isipin mo, kailangan maging masaya kami ng pamilya ko, yun lang. Kasi may iksilang buhay natin dito sa mundo. Karakailan lang. Etong mga anak mo na to, hiwalay na sa iyo yan pag may mga asawa na yan. O, di ba? So hanggat nandito sila sa iyo, piliin nating maging masaya yung pamilya. Ha? Tapos sa mga bata na ito, sana wini-wish ko sa pasukan nila makatulong kami. Kahit mga gamit, makabili ng mga gamit nila. Ha? Okay? Hingin ko sa sunod ang mga hindi napasok na ba ito? Hindi pa? Hindi, ay, paano, alangan baga kuya ang pagpasok dahil mga nganak yan. Okay. Pero ito, ang makakapasok ay yung isang ito, grade 6 na siya eh. Grade 6 ito ang dire-diretso. Oh, yan ang diretso. Di bibilan namin ng gamit itong anak mo. Ha? Tinin niya, ha? Huwag ka na iyak. Makakasama sa baby mo yan. Di makakabuti. Ha? Okay, God bless. At salamat sa lahat na sumama sa vlog natin ngayong araw. Ito yung part 2. At sa mga hindi nakapanood ng part 1, panoorin nyo. At sa lahat ng gusto magbigay ng donation para kay Ate Ninya at kay tatay, sa kanyang tatay, ay message lang po kayo sa amin. At agad-agad dadalhin namin yan dito. Kagaya rin ng ginagawa natin sa Bicol, kung ano man yun, dadalhin agad natin yan dito. Yun ang goal namin, yung madala agad kung ano yung gusto nyo ipabigay. Yan sa aking bahay na sira ay nakarating kayo. Kita naman ninyo talagang ako nga minsan pagka yung tulad dito mag-uula ako yung minapapayak ko na minsan ay walang magawa ganyan tira, walang hanap buhay. Iiwanan mo naman diyan, wala namang hindi mo maaaring basta iwanan at ganyan nga. Ay tulad dito ay pati nga pag-igib ay dati ako doon na igib ay pinagbawalan na kami ng pag-igib doon dahil doon kakaparito nga ninyong isang araw ay di doon naman ngayon kami naigib kasi kahirap na mahirap nga pala talaga eh. Tinanggap po ba item gayon ang bigay sa akin ng Diyos eh. Hindi, maraming salamat at kung sakaling ako magkaroon di sana lang hindi ako nagtatanim ng sama ng loob talagang ganyan mahirap di ako mag-agwanta. Basta tayo kahit anong hirap ng buhay natin, piliin natin maging mabuting tao, ha? Opo, dahil ang isang hadlang na yung gumawa ka ng kaunti ay yun hindi lili ay lalaki. Lalaki. Ano man ay, kung gumawa ka ng maganda, may kapag maganda ganun, tuloy pa rin yun. Kaysa doon sa gagawa ka ng masama, yung isa palaki ay hindi isa paliit. Opo tayo. Wala masama yung gayon. Opo. Tulad niyan, halimbawa may magagalit, patulang ko, ay di lalo nang dadami. Ay kung hintawanan ko lang sila, di bahala na kayo, abay. Hindi naman ako galit. Tama. Kung kayo nagtatampo, ako hindi. Sabi ako magtatampo. Opo. Yan naman, gaya pag naitulog mo kinabukasan, iba na. Iba na.
ang pakiramdam, ano? Lumilipas naman yan. Ang galit naman, lumilipas yan. Nasa tao lang kung... Laan naman ang kaunti ng ulo, pagpasensyahan mo. Tamo, kaya ang napakadaming kriminal ay nakakuha. Yun nga, kaunting init ng ulo, papatulan ng sarili. Ay, di tapos. nakakagawa na hindi maganda. Oo. Okay. Yeah, salamat sa inyo. Sige tay, salamat ng marami ha. Thank you. God bless sa inyo, tinin niya, salamat. Oh, huwag ka na iyak sa susunod ha. Apir tayo. Yun. Apir tayo. Oh, may mga pagkain ka dyan pambata rin ha. Ikaw nang bahala tanin niya ha. Salamat po sa lahat. Suportan niyo din yung channel ni Commander Marcos Rans TV. God bless po sa inyo lahat.